mapagpalang umaga sa ating mga kapatid. So, may ako ng panahon. Bye! Ako, sige lang. So, praise God. Sige, batayin mo muna ulit yung katabi mo. So, sabihin mo sa katabi mo, pasensya na sa pag-inom tayo. Isang mapagpalang umaga. Blessed morning, everyone. So, sige, gusto kong lahat ay tayo sandaling tumayo para sa ating declaration. So, sa ulo niya na ating declaration. Okay, sige, kahit wala pa, sabay-sabay tayo. Come on. Today, I will listen to God's word. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper into the path of godliness. It was sent so I may be complete and equipped to every good work to serve men and to glorify God. Amen. So sige, pwede na tayo magsiupo. So yun. So konting background lang mga kapatid. So when Pastor send this schedule, so nagulat talaga ako kasi hindi ko na-expect na bigyan niya ako sa kausyong. So sabi ko, nag-send ako sa kanya, sabi ko, Pastor, may pasok ako niyan kapo. Tapos sabi niya, bakit ka nag-send ng schedule kung may pasok ka? Sabi ko, kala ko kasi Pastor, sa dahil suba lang ako bigyan. So I have no idea na bigyan mo. Kasi matagal na ako nakapag-preach dito, hindi ako nagkamali. Tapos sabi ko, baka pwede niyong palitan kasi may pasok ako, galing akong pasok, tapos mamaya papasok ulit ako. So kaya later, mamaya after service, so uwi din ako mga kapatid. So gusto ko man kayong i-fellowship, so but kailangan ko may mamaya kasi may trabaho pa rin ako mamaya. But sabi ni Pastor, sabi niya, support muna tayo bro kasi hindi ko alam, baka may gagawin din si Pastor. Kaya sabi ko, sige Pastor, agahan ko na lang. Then actually, 9 o'clock, nasa train station na ako. Kaya alam yung taxi ko, so ako pa yung tinatanong kung saan kami dadaan. So gusto ko na muna yung manubela, ako na mag-drive eh. Sabi ko, hindi ko rin alam kako. So kaya nagkandaligaw-ligaw kami ng taxi kanina. So mag-ibura pa kami, nag-ikot-ikot. Kaya yun mga kapatid, so pasensya na muli sa buhay ng bawat isa. So ako po ay na-late, so pagpasensya. Ano ba yun mga kapatid? Mayat na ako eh. Nakita mo sis? Okay. So muli, pag-usapan natin ang tema natin, intensified serving. Matagpuan sa 1 Corinthians chapter 15, verse 15. Hanggang ano oras ng service? Hanggang 10 lang po yan. Sige, dito na lang sa conclusion na tayo. Sabi dito, verse 58, So, my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Amen? So when I search the word serve, okay, nandiyan ba sis? Okay, sabi ni Google, okay, salitang serve, it is perform duties or services for another person or an organization. Or in Greek word, sabi doon, severisma, okay, or serving. Okay? But in our Christian life, sa atin bilang paglilingkod, bilang isang mananampalataya, isang Diyos lang ang pinagsilbi natin. And that is only Jesus Christ, mga kapatid. Okay? Kaya sa mga bisita natin, meron pa tayong mga bisita. So, welcome po sa gawain ng Panginoon. So, tanging Diyos lamang ang tinataas natin, mga kapatid, when we serve our Christ. Amen? And this morning, okay, pag-usapan natin ang story ni Martha and Mary. Okay? So, ito po ang pag-usapan natin. Dito tayo kukuha ng mga points. Tingnan natin ano ba yung bagay na ginawa nila when Jesus came to their house para bisitahin sila ng ating Panginoon. In Luke chapter 10, verse 38 to 42, sabi doon, Now it happened as they went that he entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house, and she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was distracted with much serving. And she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. But one thing is needed, and Mary has chosen the good part, which will not be taken away from her. So, purihin ng Panginoon sa pagbabasa at pagsusulat ng mga salita. So, tayo sandaling manalangin. Yes, Lord God, muli Panginoon, maraming salamat sa napakagandang umaga. Panginoon mo sa amin. Salamat o Diyos sa mga pagpapala sa buhay at kalakasan patuloy pinaranas sa amin. Lord God, sa umaga nito, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, ikaw ang patuloy na mangusap sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang magsalita sa bulwalang ito, Panginoon. Iparanas mo ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabutihan, ang iyong glory, Panginoon,
ang iyong grasya sa buhay ng bawat sa amin. Open our hearts, our mind, our soul, Panginoon, malaya kang mangusap sa ating mga kapatid sa ating buhay. Panginoon, Lord, patuloy mo lamang ang pagtago sa iyong likuran upang sa lahat ng aking sasabihin sa umagang ito, tanging ikaw lamang ang makita ng aking mga kapatid. Panginoon, Lord, hindi ko magawa ang mga bagay na ito kung wala ang pagsama mo sa aking buhay. Kaya Lord, kailangan namin ng iba nilang Espiritu sa umagang ito na ikaw ang maghari at mamuna sa buhay ng bawat sa amin. Thank you, Lord, for the service, Panginoon. We claim the victory of the service at ang mga nakakaway, patuloy namin tinatapakan sa pangalan ni Jesus. Panginoon, ito pong hiniling, pinadala natin ang pagsalamat. In Jesus' name we pray. Amen! So yan, so ready na ba kayo? So, Yes. Ilang minuto kayo nag-idle kanina? Mga 30 minutes? Wala naman. Huwag din ang bilahin, lalong-lalongkot. So, kaya this morning, okay, ang binabasa natin ng Panginoon is best serving for Jesus. Amen? At ilang bagay lamang ang pag-aralan natin sa story nito na kung saan actually si Jesus ay isa sa malalapit na kaibigan ni Mary and Martha. When that time, napinutahan niya ang magkapatid na to, so nakita natin sa story that Mary was very excited para makinig ng salita ng ating Panginoon. But in Martha, sa sitwasyon ni Martha, nakita naman natin kung gaano siya ka-busy naman para pagsilbihan ng ating Panginoon. At yan ang titignan natin mga kapatid sa umaga nito. So ano ba yung lesson na makukuha natin sa story ng magkapatid nito mga kapatid? So number 1, hindi ko na patagalin pa. So siguro tapusin nyo mga 3 minutes, ano? Sabi doon, when you serve God, okay, or when you serve Jesus, do it heartily mga kapatid. Luke chapter 10 verse 40, sabi doon, but Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. Actually, nakakatawa yung ginawa ni Martha sa kabilang banda. Okay? Kasi pinagsilbihan na niya ang Diyos eh. Diba? Even naman sa atin, pag may mga bisita tayo, diba? Sino yung may mga kapatid dito? Taas ang kamay. So may mga kapatid. Tapos pag may mga bisita sa bahay, siyempre, as a kasuliman, di ba? Magbigay ka ng magandang pagkain, masarap na pagkain. Di ba? Kaya lang nakakainis, no? Pag may mga bisita kayo, tapos ikaw lang kumikilos, no? Yung kapatid mo, nag-cellphone, nakahilata, di ba? So minsan, hindi talaga may iwasan natin na mainis tayo. Ay siguro that time, ito yung nararamdaman ni Martha, Lord, ako na lang nagtrabaho. O sabi mo naman ang kapatid ko, na baka pwedeng tulungan niya ako kasi busy si Mary sa pakikinig si Panginoon eh. Okay? Number 1 lesson dito mga kapatid. Actually, ang ginawa ni Martha, so wala namang mali sa ginawa niya. And that's good mga kapatid. The problem is, okay, nakita niya si Mary na walang ginagawa. So ano nangyari? So nakaramdam siya ng pagod sa pagsiserve niya si Panginoon. Okay? Meaning, okay, doon sa bagay na ginawa ni Martha, wala talaga yung puso niya sa ginawa niya. Why? Kasi kung talagang masaya sa ginagawa niya sa Panginoon, hindi niya isipin ng ibang tao. Amen? Hindi niya titignan ng ibang tao kung talagang ang puso niya totoong naglilingkod sa Panginoon. And that is lesson sa ating mga kapatid as a Christian, that when we serve God, hindi mo na kailangan titignan ng ibang tao kung paano sila nagsiserve sa Lord. Why? Kasi it's all about you and Him. Na kung paano tayo nagbibigay ng oras sa Panginoon, kung paano tayo nagbibigay ng oras sa Diyos, nawa nandun lagi yung puso natin, na kaya natin yung ginagawa yung bagay na ito kasi masaya yung puso natin sa bagay na yun. Amen? Hindi dahil nakikita mo na mas marami kang ginagawa, yung ibang kapatid mo wala ginagawa, no? Tapos malungkot ka. Kasi alam niyo mga kapatid, when we serve God, okay? At kapag nakita natin ng ibang tao, kung paano sila mag-serve sa Lord at hindi tayo masaya, pwedeng mabaliwala lahat ng ginawa natin para sa Panginoon. Why? Kasi wala yung puso natin sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi nakikita sa puso natin yung pag-serve natin sa ating Panginoon. Okay? Kasi tandaan natin mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos, hindi naman ito parang yan ang ministry. Okay? At pangalawa, hindi naman tayo pinilit ng Diyos para tayo maglingkod sa Kanya. Sino yung pinilit dito? Wala naman, di ba? Okay? Lahat tayo, kinumit natin ang buhay natin para paglingkuran ng Panginoon. That's why when we serve God, don't look the others or your brothers and sisters pagdating sa paglilingkod sa ating Panginoon mga kapatid. Amen?
Because if you really want to serve God, okay, nandun dapat lagi yung joy, yung overwhelming joy sa puso natin every time we serve God. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa Lord, preacher na nga ako eh. Tapos sa music pa ako. Tapos try mo ba ako? Tapos tamburin pa ako. Tapos sa media pa ako. Tapos si brother, si sister, sa food ministry lang. Lord, sabi mo naman yan, Lord. Di ba? Sino dito? Di ba? Minsan mainis ka, Lord, ang dami-dami kong ginagawa sa inyo, pero siya ka sa food ministry lang, kain ng kain. Minsan galit pa kasi hindi masarap na rin pagkain. Okay? So hindi ganun ang tinuturo sa atin ng Panginoon, mga kapatid. When we serve God, dapat andun palagi yung kagalakan sa puso natin. Because hindi naman masama na marami tayong gawin sa Panginoon. Amen? Lalo na kulang tayo sa manpower. But it doesn't mean you can count all the things na ginagawa mo para sa Diyos. Okay? Kasi ang tinitingnan palagi ni Diyos when we serve God, yung puso natin. Gaano ba kasaya yung puso mo every time you serve God? Okay? Kaya nagmamatter talaga ang puso. Kaya ang sabi sa Colossians chapter 3, verse 23-24, so ito na yan, sabi doon, and whatever you do it heartily, as to the Lord and not to men. Okay? So siguro ito yung part na nakalimutan din ni Martha, ang pinagsilbihan niya ang Diyos, hindi naman ang tao. Okay? Knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Kaya kung tayo nag-serve sa Panginoon, kung tayo naglilingkod sa Panginoon at hindi tayo masaya, bakit ka ba magpatuloy? Pwede mo namang hinto na, mga kapatid, sa totoo lang. Kasi wala namang pumilit sa atin na gawin ang bagay na ito, mga kapatid. But the question is, kapag ba tayo huminto sa paglilingkod, mas magiging masaya ba tayo? Pag ba tayo nagpahinga, pagod na ako eh. Okay, kasi galing akong trabaho, tapos mag-church pa ako. Pahinga muna ako. No? Ang tanong, kapag ba ikaw huminto sa paglilingkod, mas magiging masaya? O mas magiging malungkot ang buhay dahil mawawala ka sa presensya ng Panginoon. Amen? Kaya ang sabi dyan in 1 Corinthians chapter 10, verse 31, therefore, whatever you eat or drink, whatever you do all to the glory of God, mga kapatid. Kasi ang totoong paglilingkod, mga kapatid, lagi may kagalakan sa puso yan. Na kahit gaano pa karami yung ginagawa mo sa Panginoon, hindi ka mapapagod. Why? Kasi alam mo na bibigay mo yung best mo Panginoon sa Panginoon. And that's the true serving to Him, mga kapatid. Okay? Kaya ako naalala ko, mga kapatid, every time, kasi sa dorm namin, meron din mga services sa dorm nyo. May mga services, wala ano. So, may mga prayer meetings siguro sa group. Okay? So, sa dorm namin kasi, actually, inallow kami ng dorm namin. So, we are so blessed kasi talaga ang dorm namin, naallow kami magkaroon ng service doon. So, kaya meron church actually sa dorm namin, so ang Bible Study Family, also a church, na kung saan, after namin mag-service every Sunday, ito yung schedule namin, mga kapatid, so i-share ko lang. Okay? So, Monday, mag-practice kami for Wednesday service. Kasi ang service namin doon is Wednesday. Okay? Then, kasi hindi naman lahat ng mga kapatid nakapag-simba every Sunday, so talagang nag-aano kami doon ng mga services sa dorm namin. And we use the training room, no, para kung ganapin ng services. So Monday, pa-practice kami for service, regular service ng Wednesday. Tuesday, meron kami discipleship. Okay, so nag-start na ulit kami ng discipleship sa dormitory. So Wednesday, regular service. Okay, so Thursday, discipleship ulit. So Tuesday and Thursday ang discipleship namin sa dorm. Okay, then Friday, prayer meeting. Then Saturday, practice sa church. Then Sunday, service. Then Monday ulit, practice na regular. Nakuha niyo ang routine ng isang mananampalataya. Grabe, mga kapatid. No? Tapos, ang biyahe pa ulit ako, layo, no? Dito, naalala ko na. Sorry. Diba? But then again, kaya natin ginagawa ito kasi masaya tayo. Amen? Kaya nga ako, sabi ko rin sa mga kapatid namin sa Bible Study, kasi halos 80% mga kapatid, lahat ng mga kapatiran sa Bible Study family, nasa Canada na sila lahat. So 10% na lang naiwan ko sa mga kapatiran sa Bible Study family. Kaya ako, pagka galing sa trabaho, 6:30 uwi ako 6:30 ang uwi ko. So kain lang ako saglit.
tapos pahinga, sa BS, mag-set up ako ng gamit sa training room, ako lang mag-isa mga kapatid. Set up ko lahat yun, set up ang drums, ang projector, ang mga mic, ang mga speaker, lahat dyan. After service, set up ulit lahat yan kasi hindi naman namin pwede iwan doon kasi ginagamit din ang door namin. Okay? Everyday yun. Tapos discipleship, aga ulit ako kasi kailangan. Pero alam niyo mga kapatid, the good news sa bagay na ginagawa ko, hindi ako nakakaramdam ng pagod. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diyos palagi ang papalaki sa akin. Kasi alam ng Diyos, sa bawat ginagawa natin, every time we serve God, nabibless natin ang Panginoon. Nandun yung pagpapala niya sa atin para din tayo palakasin sa mga bagay na gusto natin gawin para sa Kanya. Kasi ganun ang totoong paglilipod mga kapatid. May kagalakan tayo sa puso. Kasi kung wala namang kagalakan sa puso natin, mapapagod ka talaga kapatid. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangan masaya ang puso. Okay, that's why to intensify our serving to God, no, huwag na tayong tumingin sa ibang tao kung paano sila nag-serve sa Lord. Maybe, no, ayun lang ang alam nilang paraan para makapaglingkod sa Diyos. No, expect natin yun. No? Kung ikaw, kaya minsan sa Bible study, di ba? 10% na lang natin ang kapatiran. So alam niyo nakakatuwa, yung mga dating hindi nila talent, naging talent na nila. Meron na, dati tamburin lang ngayon, may hawak na sa mic sa likod, nagbaback up siya. Nagbaback up, hindi no? Yung dati sa dance ministry lang, nasa media na, nag-music na. Hindi, totoo yung mga kapatid. Lahat sila nag-all around na, kaya nakakatawa eh. Sabi ko, kailangan pa pala, mawala ang mga kapatid mo para lumabas ang talento niyo. Diba? But it doesn't mean, no, na sa atin, ganun din naman, ipilit natin ang sarili natin gawin yung mga bagay na sa tingin natin makapagpasaya sa Panginoon. Okay? Kaya nga sa ating second point, ay mabilis na ako. Okay? Sabi doon, when you serve Jesus, do not worry about many things. So ito na yon, no? Dito na papasok yun. That when we serve God, no, tinitingnan natin ang ibang tao, hindi natin namamalayan yung mga bagay na ginagawa natin, hindi na pala nakakalugod sa Diyos. Sabi doon in Luke chapter 10, verse 41, and Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. Tulad nga na sinabi ko kanina, actually wala namang mali sa ginawa ni Martha, mga kapatid. Ulitin ko lang. But, this is the problem. Sa sobrang dami ng ginagawa niya, para mapakita niya na maayos siguro ang bahay nila, masarap siguro yung mga pagkain, maayos yung mga gamit, no? Ang nangyari na, she do everything to impress God. Okay? Kasi siguro nahiya siya kasi Diyos yun eh. Diba? Kahit naman siguro sa inyo, no? Bumisita ang Panginoon sa inyo, may mga sampay-sampay sa bintana, so nakakagat din naman, diba? Yan, kung ang Panginoon sa inyo. So siguro gano'n ang ginawa ni Martha. But the thing is, mga kapatid, we don't need to impress God when we serve Him. Hindi natin kailangan magpa-impress sa Panginoon kung ano yung kaya natin gawin para sa buhay. Kasi alam naman ng Diyos na kaya natin. Alam ng Diyos kung ano yung capacity na meron ka. Okay? And that's the reality, mga kapatid, that sometimes we focus doon sa mga bagay na akala natin nakapagpasaya sa Diyos pero hindi naman talaga. Okay? I have a sample here. Meron bang pictures here? Paki-next. So yan, malilit yung text. Yan yung basahin. So, still the priority. okay, so kung makita niyo yung picture niya, mga kapatid, so meron isang church, no, after mag-preach ng pastor, so maraming tinamaan. Okay, so maraming na-touch dun sa message ng pastor. Then after ng message niya, mga kapatid, so may mga kapatid na lumapit, so gusto tumanggap sa Panginoon. Okay, so lumapit sila. Then that time, when pastor go to the media team, okay, gusto niya sanang sabihan itong mga media team na to na mag-focus sila sa ministry nila. Kasi may mga kapatid na lumapit eh. So gusto nilang sabihan na mag-focus sila sa ministry para hindi mawala sa ayos yung programa. Okay? But when pastors see that itong mga kapatid na to, so nag-worship sila sa Panginoon, so napagbig ang pastor. So sabi ng pastor, bakit ko sisirain yung moment nila sa pakikipag-usap nila sa Diyos para lang sa programa na magandang gusto natin ibigay para sa Diyos? So gusto niya sana mag-stuck eh. Okay? Pero dahil nakita niya, we are busy, they are busy sa pag-worship sa Panginoon, nakumbig ang pastor, sabi niya, hindi pala dapat.
Why? Kasi ang pinakamahalagang paglilingkod sa Diyos, yung nilalapit mo yung sarili mo para sa Kanya. It's not all about the program. Yes, hindi naman masama ang programa. Amen? Kasi ginagawa natin yan para sa ayos ng mga gawain natin. That's why we conduct sa mga program, mga services, okay? But ang minsan, ang nagiging reason, no, yung mga programa na ginagawa natin sa Panginoon, ay ang nagiging reason para ma-distract tayo sa pag-serve sa Kanya. Nakakalimutan na natin, ilapit natin yung sarili natin sa Kanya dahil we are so busy sa paggawa ng programa para sa Diyos. Okay? Masama ang programa? No, of course. Okay? Kasi alam nyo, the reason kung bakit tinuturo ng Panginoon ito, kasi kaya tayo nag-worship sa Kanya dahil gusto niya magkaroon tayo ng peace every time we worship Him, every time we serve Him. Kasi kung wala namang peace sa puso mo, hindi ka panatag sa paglingkod sa Panginoon, hindi mo rin mag-peace ang Lord, mga kapatid. Dahil hindi naman nais ng Diyos sa magandang programa, ang nais ng Diyos, ikaw. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang nais ng Diyos. Amen? Okay? So, kasi alam niyo mga kapatid, napakasarap kaya, di ba? Napakasarap mag-serve sa Panginoon na may peace ka, payapa ka, nagagawa mo yung mga bagay na gusto mo, di ba? No? Nakakanta ka, kahit alam mo yung boses mo papunta sa south, yung tono papunta sa north, okay lang, no? May peace ka. Why? Kasi alam mo na ibibigay mo yung best mo paglilingkod sa Panginoon. Amen? And ito yung gusto ituro sa atin ng Panginoon, that every time we serve Him, there's a peace always in our heart, mga kapatid. Kasi doon natin malugod ang ating Panginoon. Alam mo sa pag-worship mo sa Panginoon, meron pang isang Diyos na mapagmahal, meron isang Diyos na mabuti sa iyo, meron isang Diyos na magpatawad. Okay? Nandun palagi yung alam mong safe ka every time you worship Him. Kaya sabi sa Colossians chapter 3 verse 15, and let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful. Kaya magpasalamat tayo every time nagkakaroon tayo ng peace sa paglingkod sa Panginoon. Why? Kasi ang Diyos ang bibigay para sa atin. Okay? Na hindi nagiging dahilan yung mga bagay na ginagawa natin dito at nakapag-focus pa rin tayo sa paglingkod sa Kanya. Okay? Ang Diyos ang kumikilos sa buhay mo, ibig sabihin. Kapag nararanasan mo palagi yung presensya ng ating Panginoon. And naalala ko last time, nagkaroon tayo ng anniversary. Okay? So, early in the morning, Pastor told me, sabi niya, Brad, ikaw muna ang bahala sa music. Okay? So, sabi ko, Pastor, kala ko mag-arkila tayo. Kasi actually, yung gamit natin sa anniversary, inarkila po natin yung mga kapatid. So, ang mahal ang inarkila natin doon, hindi pa nasabihin kung magkano, pero ang mahal. So, I expect, pagdating natin doon, pagdating namin, so okay na. Okay? So, magtugtog na lang kami. And that's the reason din naman kung bakit tayo nag-arkila. So, para wala tayo isipin. So, pagdating ng inarkila natin gamit, 3 lang sila. So, 3 lang, tapos napakaraming gamit. So, yung mga tikitay yung tulong kami magbuhat. Okay? Tapos, anong oras na late sila dumating. So, mga kapatid, dumating talaga yung point na na-distract ako kasi sabi ko, Lord, paano gagawin? Wala nang oras. So, sabi ko, Lord, tulungan mo kami. So, wala kang mag-set up ng drums, kaya yung during anniversary, kaya alam mo mga kapatid na mag-start na yung anniversary, so nakalimutan ko makapag-devotion sa Panginoon. Hindi na ako nakasama sa devotion ng music team. Kasi sobrang busy ko, hindi gumagana yung mga mic, no? Yung mga sound system, so kulang-kulang ang mga gamit, may mga hindi tumutunog. Kaya pansin nyo yung sounds, may sound sa inyo, pero sa amin dito sa stage, wala. Yung mga monitor namin, hindi gumagana yun. Kaya hindi namin naririnig kung ano nangyari dito sa inyo. Kaya natutuwa kami kasi nagtatalo na kayo, pero hindi na. Sila nagtatalo na kasi saya na lang. Hindi namin alam pa nangyari. Kasi yung mga speaker namin sa harap mo lang, sounds yun. Actually, dapat sa puso meron kasi para tapos makita namin kung may mali pa. Wala. Ang may sounds lang yung main speaker. Ito mga to, ito wala, ito mga to. So hindi talaga namin alam kung ano nangyari, lalo ng victory. So alam niyo mga kapatid, na-distract talaga ang mga kapatid. And nag-sorry ako sa Lord, sabi ko sorry kasi nawala yung gusto ko na dapat nasa inyo lang. Kaya nung nag-message si Pastor, si Brother Jeff, hindi ako nagkamali. So diba nagtawag siya ng mga sa harap. Grabe talaga, umiyak ako sa gilid mga kapatid. Kasi parang grabe yung sa heart. Lord, sorry kasi masyado ko naging busy sa programa
na maibigay namin ng maganda, pero yung sarili ko nakalimutan ko ilapit sa iyo. At hindi yun ang nais ng Diyos sa ating mga kapatid. Okay. Tapos after anniversary, wala rin tulong magligpit. So kami pa rin nagligpit. No? Ligpit kami. May pasok pa ako nung time na yun. So habang nagligpit kami, busy kami lahat. Pagtingin ko niya, ako na lang wala mag-isa. Wala na yung makasama ko din. Kasi gutom na sila, gusto na lang kumain. Kasi kakain ko sila sa kukusyan ba yun? So kumain sila sa kukusyan. Sama ata yung iba dito, no? So ako na lang mag-isa, nagligpit pala. So ako na lang. Sabi, uwi na rin ako. Uwi na rin ako kasi iniwan na nila ako doon. Pero alam niyo mga kapatid, ang nais ituro palagi sa Diyos, ng Panginoon sa atin, when we serve Him mga kapatid, always guard our heart mga kapatid, na laging may peace sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi yung mga bagay na ginagawa natin dito, yes, maganda yan, na ibibigay natin sa Panginoon. Pero kung nawawala na yung sarili mo, na nilalapit mo sa Diyos, maybe there's something na problem na dapat natin i-use. Amen? Tulad yan, kanina, late ako, di ba? Nalala ko na naman. Di ba? So nagkaroon ng adjustment. Tama? So nauna si opening. Nag-opening na ba? Special number. Nagkaroon na si announcement, di ba? Nagkaroon ng changes. Pero kung mag-focus tayo sa programa natin, baka matapos tayo dito 1:30. Di ba? Kasi hintayin niyo ako, kailangan maunang preaching. Amen? So, yun lang, tapos na ako. And then, okay? So, actually mga kapatid, and the reason, sometimes, kung bakit nawawala yung attention natin, yung focus natin sa ating pag-serve sa Panginoon, walang peace. Okay? Kasi, hindi naman porket naglilingkod tayo sa Diyos, wala na tayong pinagdadaanan. Okay? Actually, mas marami mga. The more you get closer to God, the more na mas nilitest yung faith mo ng ating Panginoon. Amen? Pero hindi ko kayo tinatakot mga kapatid. Baka sabihin ko, kapatid pala. Pag nag-attend ko pala, mas maraming problema. Ang dami ko lang problema, dagdag pa ang church. Okay? So hindi ko kayo tinatakot mga kapatid. Okay? But the good news is, and man mga bagay na pinagdadaanan mo, maniwala na kasama mo palagi ang Diyos. Ang Diyos ang lalaman para sa iyo, hindi ikaw. In Exodus chapter 14, or Exodus chapter 14, verse 14, the Lord will fight for you. Ang sabi doon, you shall hold your peace. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos para sa iyo. Ang kailangan mo nang gawin, isip mo yung sarili mo para mapaglingkuran siya ang naayon sa kalooban niya. Amen? Amen po ba? Kaya hindi mo kailangan mag-alala mga kapatid, or hindi natin kailangan mag-alala every time we serve Him. Kasi alam din naman natin, sa ating timbers, ang sabi doon, your labor is not in vain. No? Hindi masayang lahat ng pagpapagal natin sa ating Panginoon. No? All we need to do is give our best, not to impress God, but to glorify Him. Hindi tayo mag-serve sa Panginoon para ipakita kung ano yung kaya natin gawin. Okay? Kasi lahat ng ginagawa natin, kaya rin ng Diyos yun. No? Yung Diyos, nagigitara din. Pero lang. Okay? Kaya gawin lahat ng Lord yan. No? Kaya, ang tinuturo sa atin ng Panginoon, we need to give our best always, every time we serve Him, mga kapatid. Hindi para magpa-impress sa ating Panginoon. Amen? Kaya, kahit sa tingin mo, sabi ko kanina, no? Kung maawit ka, naiyak kang umawit, kasi may mga ganun, no? Hindi naman ako kumakanta. Tapos yung katabi mo, nagpapalseda ba? Taas ng boses, no? Tapos ikaw, siyempre, kakanta ka. Kakanta ako yung boses ko, plato, paano kaya ito? Okay? Mag-distract, no? Hayaan mo, kahit plato yung boses mo. Isigaw mo, why? Para sa Lord yan. Amen? No? Ayun, ganun ka na. Tapos sunod, next Sunday, hindi ka natatabi sa kanya. Kung ka natatabi siya, mamili ka. Sino kaya yung hindi ng boses dito? Parang sabay na lang kami. Tawag doon, mag-collaborate kami, mag-ending yung boses namin. Hindi ka na mga kapatid. No? Huwag mong tingnan ang kapatid mo. Huwag mong isipin yung mga bagay sa paligid mo. No? If you want to raise your hand, raise your hand. If you want to sing, sing. If you want to dance, dance. Kasi gano'n naman mga kapatid. Hindi naman natin kaya kasabi kanina, ang paglilipid natin hindi naman para sa tao, hindi para sa Diyos. Kaya bakit natin isipin ang ibang tao? So next, tapos na ako. Ang
Number 3, last na to. Okay? When you serve Jesus, always choose the good part. And this is the very important mga kapatid. Luke chapter 10, verse 42. But one thing is needed, and Mary has chosen the good part, which will not be taken away from her. Okay? Ano sabi ni Jesus? Sabi niya kay Martha, ayan ang pinakamagandang bagay na pinili ni Mary, kaya hindi mo maalis sa kanya yan. Okay? Na kahit ano bang gawin mo, hindi mo maalis sa kanya yan. Why? Because every time we serve God, we want to intensify our serving to God. This is the very important as a Christian that we need to choose the good part. And what's the good part? The Word of God. Ang mapakinggan mo, ang salita ng Panginoon. Amen? At alam mo, yan ang pinaka-importanteng bagay, no, bilang isang mananampalataya, hindi mo hahayaan na mawala sa buhay mo yan. Yung salita ng Diyos. Okay? Kaya ang sabi rin nga sa Luke chapter 10, kung balikan natin, ataras tayo konti, verse 39, and she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard His word. Okay? So kung imagine niyo, no, siguro nangyari sa story, pagdating ni Jesus sa kanila, no, ang gawagin si Mary, sabi niya, mag-share ka ng gospel, so makinig ako. No? She was very excited. No? Kasi sabi ko, no, andun agad siya sa paanan ng Panginoon para makinig ng kanyang mga salita. So kung imagine natin, no, kahit naman siguro, kung ang Panginoon magsalita dito, no, lahat tayo excited, di ba? Lahat tayo excited na magpunta sa church kasi si Lord na magsalita. Eh siguro that time, ganoon ang pakiramdam ni Mary that she was so happy na makita ang Panginoon, makinig ng kanyang mga salita, mga kapatid. Amen? Kasi, sino ba naman ang hindi magkaroon ng overwhelming joy na makasama mo ang Panginoon? Amen? And kung maalala natin yung story ng woman na nagport ng adultery, so alam niya, in John chapter 8, di ba? Babae ng ulo niya. So makita natin in verse 1, no? Sabi doon, early in the morning, no, mag-preach ang Panginoon sa templo. Anong ginawa ng mga tao? So they gathered all para makinig ang salita ng Panginoon. Okay? Ganun sila ka-excited marinig ang salita ng Diyos. No, isipin mo, early in the morning, tapos tayo, no? Lapit na lang, late pa. Ako yun. Sorry yung akin. Okay? Diba? Kung tayo kaya nasa sitwasyon ni Mary, or mga tao before, no? Gaano rin kaya tayo ka-excited para marinig ang salita ng Diyos? Andun kaya na siguro before, no, magsalita ang Panginoon 24 hours, 48 hours, okay lang, no? Kasi ang Panginoon yun yung magsalita. Ngayon kaya, no? Magsalita yung mga preacher, sila sa Dina, sila ano. Siguro, lumagpas lang ng 20 minutes. Tagal naman yung sister mo, may lakad pa ako. Nagpasang sa oras. Ano ba yan si sister? Ang tagal-tagal, si brother mo, ang tagal magsalita. Di ba? Gaano kaya natin pinapahalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos? Every time na malang tayo ng buhay. Ganun kaya na pinapahalaga natin siya sa buhay natin, no? Or parang ginagawa na lang natin ito na responsibility or duty that every Sunday, kailangan ko umattend kasi tutug ako eh. Kailangan ko umattend kasi sa media ako eh. Kailangan ko umattend kasi sa music ako. Or nandoon that we are always excited to go to church para makinig ng kanyang salita. Okay? Kasi tandaan natin, yes, we have a ministry. We serve Him through our talents, through our gifts. But hindi ibig sabihin doon, nagtatapos na lahat yun. It's all about knowing Him. Patungkol lagi sa pagkakilala mo sa Panginoon na meron ka sa buhay mo. Hindi sa mga bagay na ginagawa para sa Diyos. Kasi baka yung iba sa inyo, nagiging routine na lang ng buhay natin. Kailangan ko mag-Sunday kasi tutugtog ako. Nakakalimutan natin the most important thing in our lives. And that is the Word of God. Because we want to intensify our serving Him, dapat kilala natin ang Diyos. Amen? In John chapter 8, verse 31 to 32, so ito rin yun, mga kapatid, sa story na sinabi ko kanina. Then Jesus said to those Jews who believe in, if you abide in my word,
Sabi doon, you are my disciples indeed. And you shall know the truth shall make you free. Sabi doon, if you abide in my word, because God is word. Amen? You are His disciple. Pero, kung nagko-connect ka lang sa Panginoon dahil sa duty mo, hindi ka disipulo ng Panginoon. Nakuha niyo, mga kapatid? And sabi doon, and you shall know the truth. What is the truth? The Word of God. Gusto mong malaman ng katotohanan, ang katotohanan sa'yo magbibigay ng kalayaan, you know na dapat mong pag-aralan ang salita ng Panginoon. Amen? At kailanman, okay, hindi mo malalaman ang katotohanan kung lagi mong ilalayo ang sarili mo sa Kanya. Okay? Lagi mo sasabihin, next time na lang. Next Sunday pa naman. So next time na lang. So naalala ko last Sunday, nung sinabay kami ni Pastor sa Kenya, sa Covenant Church. So nag-share siya about sa nangyari sa Israel. So alam niyo naman ang nangyari sa Israel, mga kapatid. So let's pray for them. Continue to pray for them. So marami siyang nakakatuwa din si Pastor minsan pag makasama niyo, kahit na nabubuli siya. Nakalive ba tayo? So huwag niyo kalimutan niyo yung sinabi ko. Okay, marami kang matutunan sa kanya. No? Kasi si Pastor, siyempre, ay ng full-time ministry siya. So share niya talaga about the prophecy, kung bakit nangyari sa Israel yan, about the rapture, no? About dun sa Antichrist na mag-rule ng one world. So, ganito niya lang dyan, so nakakatuwa. Kasi sabi ko, paano nga kaya kung malapit ko talaga ang pagbalik ng Panginoon? Nakaready ka ba? Para sabihin sa Diyos, Lord, handa na ako ng makasama. Okay? Kasi ayun ang magkukunik sa atin mga kapatid, yung salita ng Diyos. At kung wala ang salita ng Diyos sa buhay natin, kailanman hindi tayo lalapit sa Diyos. Baka mamaya nagsalita ko dito, nag-rapture. Kung ano, diba? Tapos makita mo si kapatid, brother, ngayon ba? Hindi, pero lang. Okay? Kaya huwag mo nga hayaan that when you serve God, no, hindi mo makakalimutan palagi to choose always the good part. And that is the Word of God. Kaya dapat andun palagi yung every Sunday, umaten tayo. Amen? Lalo yung mga wala namang mga service sa door. So every Sunday, ito yung chance nyo para makinig ng salita ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, attend ka na every Sunday. Proverbs chapter 4 verse 10, my child, if you listen and obey my teachings, you will live a long time. Ano sabi doon? Not only to obey. Hindi lamang basta sumunod. Ano sabi doon? If you listen, ano pakinggan natin? The Word of God. Hindi naman niya sinabi doon, if you obey my teaching, you will live. No. Mahalaga na pinapakinggan natin ang salita ng ating Panginoon. Because we are not only to serve God, but only to listen His Word, to read, to explore, okay, to know Him more better. Because that's natin makita lahat kung anong kayang gawin ng Diyos. The source of His power, the source of His love, His greatness, His kindness, forgiveness. Lahat dyan, nandiyan na yung mga kapatid. All in all na yan. Amen? Kaya, in 2 Timothy chapter 3, verse 16-17, everything in the Scriptures is God's Word. All of it is useful for teaching and helping people and for correcting them and showing them how to live. The Scripture trains God's servants to do all kinds of good deeds. What is the Scriptures? The Word of God. Okay? At para saan daw ang salita ng Diyos? For teaching, helping people, correcting, showing them how to live, okay, and do all kinds of good deeds. Kaya sabihin mo sa katabi mo, yan ang magagawa ng Diyos sa buhay mo kapag nagpatuloy ka. Okay. That's why hearing the Word of God is the most important things. In Romans chapter 10, verse 17, so then faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Kaya huwag mong hayaan na sa buhay mo mawala ang salita ng ating Panginoon. Para sa aking pagtatapos, tapos na ako. Okay? 2 Timothy chapter 2, verse 15, do your best to present yourself to God as one approved,
A worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Who is the worker? A servant. Ano ginagawa ng servant? Nagsiserve. Amen? And sabi doon, the word of truth. What's the word of truth? The word of God. And if we really love God sa buhay natin, we don't need to be ashamed to share the gospel also. Why? Because one way of serving Him is to serve one another. Na hindi lamang ang Diyos ang paglingkuran natin. Hindi pati yung katabi mo, paglingkuran mo yan. Yan naman yung katabi mo, paglingkuran ko. Hindi nga ako nililibre niya. Ayaw nga akong pautangin yun. Punta ako na nakaraan. Ayaw akong pautangin. Okay? So, ayan ang isang way na makapag-serve tayo sa Panginoon. When we serve one another, mga kapatid. Okay? Because we cannot serve God if we don't know what's the Word of God, and if the Word of God doesn't exist or live into your life, mga kapatid. Kaya in 1 Corinthians, sa ating verse 58, so my dear brothers and sisters, be strong and immovable, always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Kaya magpatuloy lang tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Always serve God with a joyful heart. Okay? Do not worry about many things. Always have a peace in your heart, mga kapatid. Be strong and always immovable, at higit sa lahat, panghawakan natin palagi ang nagpapalakas sa atin para tayo magpatuloy. At yun ay ang salita ng ating Panginoon. In James chapter 1 verse 25, but you must never stop looking at the perfect law. What's the perfect law? The Word of God. Okay, sabi na, never stop looking. No? Huwag mapagod pag-aralan, no? Basahin ang salita ng ating Panginoon that sets you free. And sabi doon, this is the promise of God, mga kapatid. Okay? Because dahil alam naman natin na sa lahat ng bagay na ginagawa natin at pagpapagal natin, walang sayang God. Why? Dahil tapat ang Diyos palagi sa kanyang mga pangako. Kaya ano sabi niya doon? God will bless you in everything you do. If, so may if, you listen, ano pakinggan natin? The Word of God. And the way, serving as a servant. Amen? If you listen, or listen to His Word and obey, serving Him, and don't just hear and forget. Na kapag narinig mo sa kabilang tenga, ilabas mo lang sa kabila. Kundi pag narinig mo sa tenga mo, ilalagay mo sa puso at magpapasalamat sa Diyos. Let us now pray. Akin ang Diyos, magpapangyarihan sa lahat ulit. Pinagpapasalamat sa iyong mga salita na ilabas sa mga gawin. Salamat o Diyos, Panginoon, dahil tunay na nakila ka sa aming buhay. Tunay na kailanman tapat ang mga salita sa buhay ng bawat sa amin. Salamat o Diyos, Panginoon, dahil once again, you remind us how we will stand our faith. Paano namin paalimin ang sarili namin sa iyo, hindi lamang sa pagsaserve, but sa pagkilala namin sa iyo, sa pag-seek namin sa iyo, Panginoon, to read this word, Panginoon, pag-aralan yung mga salita, hindi sa lahat, magkaroon ng malalim na relasyon sa iyo. Salamat o Diyos sa mga kapatid ko na doon na patuloy na ipapagal, Panginoon, para sa iyong buhay. You know our hearts, Panginoon. Nakita mo ang puso namin kung paano kami nag-serve sa iyo. Alam mo, Panginoon, na hindi sapat, Panginoon, yung mga bagay na ginagawa lang namin, Panginoon. Because every time we serve Him, andun palagi, nakatingin ka sa puso namin that there's a joy in our hearts serving You, Father God. Kaya, Panginoon, sa umaga nito, patuloy mo kami turuan kung paano kami maglilingkod ng masaya sa iyo. Kung paano kami magkakaroon ng papuri sa iyo, that there's a peace in our hearts na wala kami ibang iniisip, kundi Ikaw lamang na mapapurihan ka, mapasalamatan ka, pagtaas ang iyong dakilang pangalan sa aming buhay. Salamat o Diyos, Panginoon, that we are the chosen people para paglingkuran ka, para makilala ka sa buhay ng bawat isa. Lord, hindi namin sasayangin yung pagkatawag mo sa aming Panginoon. At habang kami nabubuhay, we will give always our best to worship You, to praise You, Panginoon, because You deserve all the praises and the honor in our lives, Panginoon. Na Ikaw lamang ang karapat-dapat tumanggap ng pinakamataas sa papuri at pagdakila sa buhay namin. Kaya Lord, we pray, patuloy mo kami palagi, bigyan ng kalakasan, physically, spiritually, emotionally, all the things that we need to glorify You more, Panginoon. Ikaw na patuloy
na kumilos sa aming buhay, Panginoon. Dahil Lord, hindi namin magagawa ang mga bagay na ito kung wala ang pagsama mo sa amin, Panginoon. Kaya Lord, kailangan ka namin sa buhay namin. Patuloy mo sa amin iparanas ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabutihan, ang iyong mga bagay na hindi pa pinapakita sa amin, Lord. Let to reveal, Panginoon, your blessing, your word in us, Panginoon. At mga bagay, mga bagay na pagkukulang namin, mga bagay na hindi kaaya-aya sa Lord, patuloy namin ipapakubaba, we bow down ourselves, Panginoon. We humble ourselves, Panginoon, God, cleanse our heart. Patuloy mo kami turuan, baguhin ang buhay namin kung paano kami masulibing karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Dahil gusto namin, Panginoon, na sa bawat bagay na ginagawa namin sa mundong ito ay nalulungin ka namin. Napaparangalan ka namin sa buhay na meron kami. Kaya turuan mo kami palagi, Panginoon, kung paano kami lalakad sa landasin na nais mo para sa amin. Salamat, O Diyos. Patuloy namin pinabalik ang pinakamataas na papuri, pagtakil at pagsamba sa pangalan ni Jesus ang lahat ng anak ng Diyos. Sabi namin. Amen. God bless you. Are we blessed po ba mga kapatid? Anong oras na po mga kapatid? Time to give. Palakpakan po muna natin ang ating samahan niyo po ako na buksan ang ating Bible sa Luke. Sa Leviticus muna tayo. Sa Leviticus chapter 27 verse 30. Sabi dito, lahat na ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim, ay nakalaan kay Yahweh. Diba sabi po dito, ang lahat ng 10% ng bawat blessing na dumarating sa atin, hindi lamang sa mga sahod natin, sa lahat ng mga blessing na binibigay sa atin ng Lord, kailangan natin ibalik yung ikapo natin sa ating Panginoon. At ang sabi sa Luke chapter 6, verse 38, magbigay kayo at kayo bibigyan din, gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Diba? Sabi po dito, magbigay kayo at kayo bibigyan din ng gustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Yun lamang yung reminder sa atin ng Panginoon na ibigay natin yung nararapat para sa Panginoon. Dahil kung magbibigay tayo sa Panginoon, doon din yung pagpapala na ibabalik niya sa atin, di ba po? Hindi naman po sa pilitan yung pagbibigay natin sa Lord. Dahil ito po ay isang command din ng ating Panginoon na, di ba, once we serve God, di ba, we need to follow His command. Ayun nga po ang command ng ating Panginoon na ibalik natin yung nararapat para sa Kanya. Kasi 10% lang po ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Sa atin na po yung 90%. Di ba po ba mas malaki yung sa atin kaysa sa Panginoon? Nandun pa rin po ba na hindi pa natin ibibigay yung nararapat sa Panginoon? Nandun pa rin yung pagpapala na once na sundin natin yung command ng Panginoon, nandun pa rin yung blessing na darating sa atin. Sabi nga, meron tayong dalawang kamay. Yung dalawang kamay natin, yung isa dito, para sa pagtanggap. Tapos yung isa, para sa pagbibigay. Huwag naman po natin gamitin yung dalawang kamay natin, sa tanggap lang tayo ng tanggap. Diba? Gamitin din natin yung isa nating kamay para sa pagbibigay, lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon. Yun lamang po mga kapatid, samahan niyo po ako, ipanalangin natin ang ating mga ikapo. Yes Lord, hallelujah Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamat ka God sa umangin ko Panginoon ko. Sa mga ibinaba mong salita Panginoon, salamat nga po God na hayaan mo Lord God na magrema ito sa aming buhay Panginoon ko at magamit namin sa pang-araw-araw namin na gawain Panginoon ko. At lalo-lalo sa pamumuhay namin Panginoon na palagi mo i-remind sa amin Panginoon ko na iyong mga salita Lord God ay napaka-importante para sa amin Panginoon ko. Nandun na hindi lamang namin ito papakinggan Lord God, hindi lamang namin ito pag-aaralan ng Panginoon. Pagkus Lord God, nandun Panginoon ko na susundin din namin Lord God kung ano man po ang mga inuutos mo sa amin Panginoon. Dahil Lord God, ito ang makakalugod sa iyo Panginoon. Lord, salamat nga po sa buhay ni Brother Macory Panginoon. Nandun Lord God na i-bless mo nga po siya Panginoon ko na siksik, liglig at umaapaw na pagpapala Panginoon at maging ang kanyang pamilya Panginoon ko. At Lord, patuloy mo siyang ingatan Lord God sa kanyang pagbalik Lord God sa tayong Panginoon. Ibalik mo nga po Lord God ang lakas na nawala sa kanya Panginoon ko sa pagtatrabaho niya kagabi at maging sa pagbalik niya muli mamaya sa kanyang pagtatrabaho Lord God. Ibalik mo Lord God ang panibagong lakas na nagmumula
handog sa iyo, Panginoon ko, na Lord, magamit lamang po ito, Panginoon ko, sa i-expand ng iyong gawain, Panginoon. Muli ko kami samahan, Panginoon ko, sa next pa namin na gawain, Panginoon ko, na ikaw lamang, Lord God, ang aming mapag-usapan, Panginoon God, aming mapaparangalan sa aming buhay. Lord, salamat muli, Panginoon, sa iyo lamang namin